Kapag humingi na ng patawad ang iyong asawa sa'yo, pag huminto na siya sa pagbababae, pag inuwian ka na niya, pag iniwan na niya yung kabit niya at yung naging anak niya sa ibang babae, kapag hindi ka na niya inaaway at sinasaktan, kailan ka magiging masaya? Kapag wala ka ng utang, kapag may 1 million pesos ka na sa bangko, kapag napatapos mo na ang mga anak mo, ang mga pamangkin mo sa pag-aaral nila, pag nabili mo na ba yung dream car mo o napatapos mo ng pinagawa yung iyong bahay, kailan ka magiging masaya? Pag nagkasundo na kayo ng iyong biyanan o ng iyong hipag, pag hindi ka na sinisiraan ng kapitbahay mo at ina-appreciate ka na ng iyong pamilya, pag wala ka ng sakit at nararamdaman sa iyong katawan, doon ka pa lang ba magiging masaya? Ang susunod na tanong, kailan mangyayari lahat ng mga ito? Ibig bang sabihin, habang hindi pa nangyayari mga bagay na ito, mananatili kang malungkot, mananatili kang miserable? Ang tanong, ano ba ang mas masarap? Ang maging masaya o ang maging malungkot? Di ba ang pagiging masaya? Pero bakit pinipili natin na maging malungkot, ang maging miserable? Ito ay dahil nakatitig tayo, nakatuon tayo sa ating mga problema, sa ating mga pagsubok, sa ating mga pagdurusa. Pero ang tanong, maaalis mo ba ang problema ng buhay? Maalis mo ba ang sakit? Maalis mo ba ang pagsubok, ang suliranin? Hindi. Kaya nga, bakit hindi mo papiliin na maging masaya ka sa gitna ng iyong pagsubok, sa gitna ng iyong sakit, sa gitna ng iyong problema? Ang hirap na nga ng buhay, ginagawa mo pang mahirap dahil pinipili mong maging malungkot at miserable. Alam niyo po ba, nakabanalan, yung pinipili mong maging masaya sa gitna ng problema. Holiness is choosing to be happy and joyful in the midst of problems, pains, and challenges. At isa yan sa pwede nating matutunan kay San Lorenzo, ang diakono. He was a very happy person. He was a very cheerful person. Kahit na nilupig siya, kahit na kinulong siya, kahit na sinusunog siya, nagpapatawa pa siya. Bakit? Kasi alam niya, sobrang hirap na ng buhay at gagawin mo pang mas mahirap sa iyong pagiging malungkot at miserable. Bakit kaya niyang ngumiti at mag-joke kahit na kinukulong siya? Ito ay dahil alam niya hindi rin siya papabayaan ng Diyos. Bakit pinili niya na ngumiti, ang humalakhak, ang maging masaya kahit na nasusunog ang kanyang balat? Ito ay dahil alam niya lahat ng bagay binigay ng Diyos ay mabuti at nagiging langit ang ating buhay pag tayo ay masaya. Amen? Our existence, our life here on earth transforms into heaven when we choose happiness and joy. At hindi mo kailangan pumunta sa impyerno para ikaw ay maging malungkot. Kung ikaw ay malungkot, nararanasan mo na agad ang impyerno dito sa mundo. Di po ba? Life is so short to spend it in misery. Huwag mong hihintayin na mawala ang iyong problema para maging masaya ka. Maging masaya ka kahit na may problema ka, aba, mararanasan mo ang langit. Magiging payapa ka. Let us remember the words of St. John Paul II. Sabi po niya, God made us for joy. God is joy. Bakit kaya mong maging masaya? Kasi ginawa ka ng Diyos na pwede kang maging masaya. Hindi ka ginawa ng Diyos para maging miserable. Hindi ka ginawa ng Diyos para maging malungkot. Ginawa ka ng Diyos para maging masaya. Problema mo na lang kung pipiliin mong maging malungkot at miserable. Amen? Tandaan natin, kabanalan ang pinipili mong matuwa ka, maging masaya ka sa gitna ng anumang problema.